po tayo ng ano yung maganda? Spiritable Tower. Try natin. What if? Sige, ito na lang. Meron din silang male female reproductive systems. Dito sa babae, ay ito yung uterus. Ay mga uterus. Ito? Ano ang disadvantage ng vaccinated? Uterus. Ang Dito sa may katago, pwede mo siyang naka-expose nagpapagawa ang nila yun ng buong katawang plastic model na isang babae at malaki. Isa, hindi bababa at kanyang nangyayos na ang halaga. So, bakit kailangan ng vaccinated? Yung pagkailan natin, ang tayo na pagkailan natin. Talagang tunay na tahanan, talagang tunay na kibla ng kaligman, tunay na ugat, na talagang perfecto. Hindi ako sa dito. Kaya bago ilibing ang mga pangkain na hindi na magagamit, pinipilian nila ito para maging mga dati. Ito sa mga produkto na napipinan sa Pilipinas. Nagkakaroon forensic pathologist sa bansa, si Dr. Raquel Fortun. Ang karamihan ng doktor at taklinik, si Dr. Fortun, pinili mga patay ang pag-aaral. Kilalang eksperto pagdating sa mga autopsy, si Dr. Fortun. So you start with learning from the pag-aaral. Ay, ako ako. Now, yun ko naman ako, in my case, kasi nag-aaral ka, specifically na hostisya, diba? Violently injured. Yun, nakakaawa itong mga biktima na to. yaragdan ng mga mga. Ganito mo ako sila, yes. But of course, sinutulungan mo yung mga kamag-anak nito. Sinutulungan ko sa politician. Kasi nga, kung walang hostisya, walang nakakatayin na nakakatayin na nakakatayin. Ngayon, ang isang nakakatayin ng mga person ay iniimbestigahan ng Dr. Fortun. Nag-examine sa mga nabi at habang proseso pa bago makamit ang hustisya. So, ang problema, panatili na sila sa Fortun at tila wala pang tandang tumayo sa kanya sa forensic pathology. Ang mga doktor daw niya, malaki rin sana ang maitutulong sa pag-aaral ng mga sakit. Lalo na lamang kung COVID-19. Forensic pathology ang ipapagod sa public health. Kasi ano ang kinamamatay na and so on. So, dapat meron ng investigation. So, it's worldwide. Lalo na sa Pilipinas. At kulang din ng pathologists. Actually, maswerte na yung Pilipinas na meron ang pahedya ay hindi mo nakapagibang. Fortunately, ganun yung naglaman. Mga walang pamilya o walang kliman ang mga pangkay na napupunta sa kanila. Tulad na lang ng nakuhanan namin pangkay na kararating na sa morgue ng DPCM. Hindi lang ito basta gagamitin sa klase. Nagpapalugit lang sila ng isang taon bago isa lang ang mga katawan sa klase sakaling yung pamilya pang nagpilit dito. Kaya ang bagong tutong pangkay sa isang pangkay matapos maimbansa ko. Minsan mga more than 5 years pa. Pero yun kasi katagal na. Karaniwan yun na nailibig na. Kasi hindi naman lahat ng kinukuha namin, pwede namin ganito. Pinipili rin kasi namin para sa mga para sa resection. Kasi meron kaya sa tanong. Pinipili rin yun. Kasi sa na 5 years on the way. Isang more than 5 years. May dalawang klase ng kadaver sa department. Regular at self-department. Ano pong pagkakaiba nyo? Nasa solution.
Ang solution kasi, na solution lang yan. Ibang chemicals doon ay kailangan ng permit. Iba sa nakaka-acquire ng permit ng solution na yan. Talaga yan para sa ano yan natin pag namin. Yung sa ating ganito, tabago. Ang regular cadaver ay may mas matigas na kalamnan. Ito ang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang laboratory classes. 12 to 15,000 pesos ang gastos ng regular embalming. Pero ang ng 75,000 pesos kada kapangan. Mga practicing doctor at espesyalista ang nag-aaral ng mga pagkain na nakasaktandan. Naintapan ito na igagalaw ang mga kasukasuan sa ganitong klase ng pag-i-embalsa ko. Ito ang pinagkakaroon para magpapadali sa surgical techniques at maperfecto ang gamit ng bagong teknolohiya. Sa totoo na, nakakapilado pag una mo itong nakita. Saan na ang laboratory? Nag-aahanda ang mga doktor at teknika sa pang-injection ng mga freshmen. Uno, ang loob naman ng tao. Ang pag-aaralan nila. Kalaw ay. Sinamahan Sorry guys. sa